mga mahal, kung taga-subaybay, natuklasan Sara Duterte, natatakas, ayaw umattend diyan ho sa pagliliti sa Senado tungkol ho sa impeachment. Mga mahal, kung taga-subaybay, yan ho ang natuklasan at naharang ng mga. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, eto, inamin ni Sara Duterte na ayaw niyang umattend dito sa impeachment trial sa Senado. Ayaw umattend ni Sara Duterte sa pagliliti sa Senado tungkol dito sa impeachment laban ho sa kanya. Nako, ay magtatago na ito, mga kaibigan. Kaya nga ayaw umatindi. Dahil ano, nahihiya? Eh siyempre, malaking kahihiyan niya ho ito. At siyempre, isa pa, ay magtatago na dahil ayaw niyang mapahiya. Kaya ayaw umattend ng paglilitis diyan ho sa Senado. Nako, hindi ho ito fake news. Mga kaibigan, bibigyan ko po kayo ng resibo, katunayan na mismo galing ho kay Sara Duterte na ayaw niyang umattend ng paglilitis para litisin siya diyan ho sa Senado, dito ho sa usapin na kahiya-hiya siya sa impeachment laban sa kanya. Nako, ay isipin mo, lilitisin ka, coverage buong mundo, nakakapanood, live coverage. Ang paglilitis sa iyo ay tungkol sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Lilitisin si Sara Duterte dito ho sa pagnanakaw di umano ng Republika ng Pilipinas at marami pang iba. Nako, mga kaibigan, ito ho, ibabahagi ko po sa inyo itong mainit-init pa. Inaanyayahan ko po kayo patapusin panoorin ang vlog na ito, at nang sa ganun lubos po nating maunawaan. Kanina, sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. God save the Philippines. Ganyan ho ang ugali nila. Kapag sukol na, kapag wala na hong malusutan, ay naaalala at ginagamit ang mahal na Panginoon Diyos. Samantalang noon sila ay hindi pa nabibisto, ay hindi nila kilala ang Panginoon Diyos. Nako, ito pa, mas matindi pa ang itong matutuklasan nyo ho. At siyempre, sa bandang gitna ng video na ito, ay babahagi ko po sa inyo, mapapanood, mapapakinggan ang diretsahan pag-amin ni Sara Duterte na hindi siya at ayaw niyang umattend diyan ho sa Senado para litisin siya dito sa impeachment laban sa kanya. Tumanggap ng tanong sa media ang bise pero limitado lang. Merong mga tanong na hindi niya sinagot. I do not want to answer that question. Next. Mag-confirm po ba na si Dating Paolo Rodrigo Duterte isa sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Wala po ba kayo na may gumagalaw po? May gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money po? I do not want to answer that question. Ano ba yun? Sabi, ito lang daw basahin ko. Pero marami rin namang tanong ang diretsahang sinagot ng bise. At I do not, ayaw niyan sumagot. Yung pala ay sasagot din. Paawa effect. Alam niyo, kung wala ko kayong tinatago at masasagot nyo na hindi kayo madidiin, ay walang dapat ipag-atubili. Di po ba? Kaya ginagawa niya yan, ay lalo siyang madidiin. Dahil wala nang maikatuwiran nito na ika nga po ay dapat paniwalaan. Katan sabi niya, ayaw kong sagutin. Ako,
Ganyan ho, pag pera ng taong bayan. Ayaw niyan sagutin ho, nagwawala pa. Niya, November 2023 pa lang daw ay pinaghandaan na ng kanyang kampo ang impeachment laban sa kanya. Hindi binanggit ni VP Sara kung sino-sino ang kanyang mga abogado. Ang tanong, mag-aabogado ba sa kanya ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte? He is welcome. He is a lawyer. He can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead. Dagdag pa ni VP Sara, nagpalitan sila ng mensahe ng kanyang ama. His reply was Wala ho ito. Pati ba naman yung ikangay sa pamagitan ng kanyang tatay ay iba-iba na ho ang sinasabi nito eh. Di po ba? Hindi na related dito sa impeach na dapat ay sagutin niya. Na ika nga po related, hindi na, lumalayo. Nako. a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Pito ang articles of impeachment na inihain laban sa bise. Kabilang dyan ang sinabi niyang ito noong Nobyembre. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Usapang patayin na naman. O iyan ho, ang isa sa laman ng mga impeachment laban kay Sara Duterte. Nakasama rin ho, nalilitisin ang kanyang pagwawala at pagbabanta at pagpaslang na pagbanta sa kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi niya ngayon, I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. sa kabila ng impeachment, hindi raw iniisip ni VP Sara ang magbitiw sa pwesto. Pero ngayon pa lang, tila maalat na siya sa posibilidad na dumalo sa impeachment court. Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Bukod dyan, hindi pa raw iniisip ng bise kung may Ayan mga kaibigan, maliwanag ho. Diretsahang binanggit, ipinahayag ni Sara Duterte na ayaw niyang umattend, hindi siya a-attend diyan sa Senado para sa kanyang paglilitis tungkol dito sa impeachment. Aba, ay tatakas na ito mga kaibigan. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Tayo po ay nagbabatay dito sa binahagi ko po sa inyo. Ang maliwanag po dito, mga mahal, kung taga-subaybay, natuklasan Sara Duterte, natatakas, ayaw umattend diyan ho sa pagliliti sa Senado tungkol ho sa impeachment. Mga mahal, kung taga-subaybay, yan ho ang natuklasan at naharang ng mga ika nga po ay nagbibigay ng anumang public opinion. Ano ang sinasabi, ano ang sinasaad ng mga nagbibigay ng anumang public opinion? Ang sabi nga nila ay baka ito ay tumakas, magkakaroon ng pagkakataon na tumakas. Kaya doon sinasabi ni Sara Duterte na hindi siya a-attend, ayaw niyang umattend ng paglilitis diyan ho sa Senado tungkol sa kanyang impeachment, ay pagkakataon na para siya ay tumakas at hinarang ng mga public opinion, mga kaibigan, ng mga mahal nating taga-subaybay. Maliwanag ho, reaksyon diyan ho sa comment section. Inaanyayan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Isang like ko sa video na ito, bawat upload ko, at maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Muli po, bye-bye, palakpakan.